Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating palatuntunang Pinoy Healthy Lifestyle. Pag-uusapan po natin ngayon kung paano lulunasan itong pagkakaroon po ng mabahong puwerta. Isa sa main reason bakit tayo nagkakaroon ng fishy smell discharge ay ito pong BV or bacterial vaginosis. Ito po yung pinakadahilan kung bakit naglalabas ng mabahong amoy ang ating vagina natin. Isa pa dito, ito pong pagkakaroon po ng yeast infection. Ang candidiasis din po ay isa po ito sa mga yeast infection. Ito din po ang fungal infection. Nagkukos din ito ng mabahong amoy. Sweating din po, ang pawis natin ay nagkukos din po ito ng mabahong amoy. Hindi lang po sa ibaba, pati din po sa itaas, sa kilikili or sa katawan natin. Ito rin pong pagkakaroon ng STD o STI infection, sexually transmitted infection or disease, or rather trichomoniasis. Nagkukos din po. At ito rin pong sa genetics, yung pagkakaroon po o paglabas ng excessive secretion of trimethylaminuria sa ihi natin. Sa genetics po yan galing yung paglabas po ng mabahong amoy po sa katawan. Normal po ang pagkakaroon ng slightly scent sa ibaba natin. Ang ating diet, lifestyle, health condition, menstrual cycle, or even stage of life po, yung pati na rin po yung edad natin. Ito pong lahat ay naka-apekto po sa natural and unique fragrance po natin. Ang normal vagina pH po ay between 3.8 and 4.5 po ang level. Ang healthy vagina po ay needs lactobacillus. Isa itong uri ng bacteria na siyang nagpo-produce po ng high levels of lactic acid. Ang lactic acid, ito po yung tumutulong para ma-prevent po ang V natin from VV or bacterial vaginosis. Ang lactic acid, ito po siya ang kills harmful bacteria and prevent overgrowth of yeast. Hindi po magkaroon ng yeast infection. Maaaring ma-infect ng VV o bacterial vaginosis kung ang iyong normal balance ng bacteria ay magbago. If may manotice po kayo na increased discharge or foul smell, yung nagbabago po ng color ang discharge at nakaka-experience kayo ng irritation, ng itchiness, maybe there's an infection. It's either bacteria or viral or fungal infection. So, nangangailangan po yan ng proper treatment and examination by doctor or OB-GYN. Kasi baka may mas malala pang dahilan or problema dyan sa loob, kaya may lumalabas na mabahong discharge. Kaya mainam po na ipa-check up. Ito po yung ang prevention po upang maiwasan po ang pagkakaroon ng mabahong amoy sa ibaba ay maging stay hydrated po tayo. Uminom po tayo ng sapat na tubig at i-maintain natin ang healthy diet natin. Kumain po tayo ng masustansyang gulay at prutas, mga isda. At ito din pong i-practice natin ang good proper hygiene. Hugasan po natin palagi ang genital area natin, especially na po sa mga mag-asawa, no? Before and after sa labing-labing ay mainam po na hugasan genital area. Ito din po avoid
using strong or harsh soap para hindi po ma-irritate. At ito din pong i-avoid nyo rin po ang paggamit po ng alcoholic wipes. Kagaya po, di ba, sa mga baby wipes, pinupunas. Ay iwasan nyo po yung alcoholic based na wipes. At mainam din pong gumamit ng cotton panties para malambot po at hindi po ma-irritate ang ibaba natin. Malambot yung cotton. Ito yung ideal na fabric na mainam gamitin sa pang-ibaba. Then na i-avoid ang mga scented and chemical-based products para hindi po ma-upset ang genital natural pH po natin. Alam niyo po, ang VV or ang bacterial vaginosis po ay maaari pong mag-increase ng risk sa mga babae na makakatch o makakuha po tayo ng STIs, ay itong sexually transmitted infections, kagaya po ng gonorrhea, chlamydia, itong herpes, HIV, and PID. Ito po yung pelvic inflammatory disease. So, yan po na alagaan natin ang pang-ibaba natin. Ang vagina is an acidic environment po. That's normal po. Yung magtaka kasi normal po yan na minsan mag-discharge tayo. Yung meron naman po yung amoy, pero wag lang po yung sobrang mabaho kasi normal po talagang may amoy. If your discharge po is slightly acidic, mag-change po yan ng color sa fabric po ng underwear natin. At maaari din pong mabutas yung fabric, no? Yung panty natin kapag sobra po yung acid level ng nailalabas po ng pang-ibaba natin. So ito po yung kung may abnormal discharge sa inyo, ito po yung pagkakaroon po ng yellow color na discharge or green color, pati din po yung pagkakaroon ng chunky and consistency. Yung tingnan mo parang may iba't ibang sukat, no, chunky na lumalabas yung yellow, ganun. Yung po pagkakaroon sobrang mabahong amoy. So, if ever gano'n, nangangahulugan po yan na may yeast or bacterial infection po kayo. And even viral infection, no, maaari po siyang dahilan nagkukos ng yellow or green discharge, yung chunky na lumalabas, at pati din po mabahong amoy. Okay, dito na tayo sa treatment. Most doctors, nagpre-prescribe po sila ng mga creams, ng mga kung ano pa mang pang-wash sa vagina natin, pati din po antibiotics. Usually po antibiotics kasi karaniwan ang cause talaga ay bacteria. At iba din po nag-prescribe din ang doktor ng antifungal medication para po maano ang mga fungus doon. Kaya ang candidiasis fungus po ang nagkukos. Pati din po antiviral medications. Lahat po yan, antibiotics, antifungal, antiviral medication. Kasi yan po karaniwan ang cause ng mabahong vagina. Atin may mga common naman no ng mga brand na ginagamit para panghugas. Ito sa po dito itong pH Care, lactic acid at iba pa. Nyo na po yan, preferred nyo pong gamitin yan. Pero magtuturo po ako ng ipanghuhugas nyo po na hindi na po expensive. Murang-mura po bilihin. Isa na po dito ay ito pong vinegar. Pwede pong gumamit ng apple cider vinegar. Kung magbababad po kayo, maghalo lang po kayo ng konting vinegar at magbabad po kayo. Pero kung konti lang po yung ano ninyo, pang wash lang talaga, ay tubig sa tabo, ilagay nyo po, ihalo nyo po doon yung vinegar. Kumbaga, i-dilute siya, tsaka i-wash nyo po. Yan.
Pangalawa po na maaaring gamitin po ninyong solution ay ito pong karaniwang ginagamit ko, itong soda solution. Same pa rin po, tubig, halo ninyo yung soda at i-shake-shake lang. Then, ready na po yan i-spray. Maaari po niyong gamitin ng i-spray sa area. Or maaari rin po yung washable po para kung wala po kayong spray, automatic na po yun. Ihugas nyo lang. Tsaka punasan ng malinis na towel or mainam po tissue. Next po na maaring choices ninyo na gamitin bilang solution ay ito pong hydrogen peroxide. Maaari po itong gamitin. Same pa rin po. I-dilute pa rin po sa tubig. At itong hydrogen peroxide ihaluin lamang, i-shake-shake, maaaring ilagay sa spray, o kung walang bottle spray, pwede rin po sa tabo lang, i-mix lang ninyo, at saka i-wash ninyo. At patuyuin lamang po pagkatapos ilagay. Mainam gumamit ng itong mga maliliit na lalagyan, lalo na po kung pupunta po kayo sa mga public places, at least may magamit po kayo na pang automatic na panghugas. Ako po itong mainam po may dala kayong diluted na hydrogen peroxide or baking soda. Lalo na po kung pupunta po kayo mga public places kagaya po ng mall o kung saan man kayo mapunta o iihi po kayo sa ibang bahay or lalo na po yung sa public kasi marami po talaga diyang bacteria. So nakakalat po yan. Kung meron po kayo nitong baking soda solution, ito sa maliliit na lalagyan, dala-dala ninyo, maaari po ninyong isprayhan yung pinto, yung sahig, or yung bowl. Kasi kapag karaniwan po, makakakuha po tayo ng bacteria dyan. Didikit pa yan sa atin. So, mainam na meron po kayo nitong spray na soda solution pang hygiene po. Okay, dito na tayo sa last na maaari po ninyong i-apply. Gumamit po kayo ng BCO, i-spray nyo po sa inyong vagina para malubricate o makip moisturize po yung pang ibaba ninyo at para ma-avoid po ang irritation. Kasi yung BCO tumutulong siya para ma-moisturize at the same time tumutulong ito para ma-kill po yung bacteria, virus, pati po fungus. Kasi yung property ng BCO, meron siyang antibacterial, antivirus, pati rin po antifungus. So, mainam ito ginagamit kasi ito sa mga moisturizer. Mas mainam po itong gamitin kasi natural po ito. Para hindi po maggasgas yung vagina ninyo. Additional lang, sa amin, meron kaming ginagamit instead of antibiotics or antiviral medication and other medication, itong royal blood po ang ginagamit namin para magpalakas po ng immune system. Kahit anong infection po yan, either bacteria or virus or fungus, ito po ang ginagamit para po maglakas yung immune system natin. Kasi natural po ito, kahit damihan mo, wala siyang side effect. So, mas madali pong lalakas yung katawan ninyo. So, dito na lang po. Sana may natutunan po kayo. Or kung may katanungan po kayo, mag-comment lamang po sa comment section below. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood nyo po ngayong araw. To God be the glory po.